Sa iba pang balita, positibo ang sandataang lakas ng Pilipinas na hindi madi-destabilize ang kontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasunod ng pagsaklolo ng US aircraft carrier sa Middle East. Ayon sa AFP o Armed Forces of the Philippines, tuloy ang pagpapatrolya ng sarili nating puwersang pandagat. Tinutukan niya ni Edniel Parosa. Kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines na hindi makaapekto sa West Philippine Sea ang paglisa ng aircraft carrier ng Amerika sa Indo-Pacific region papunta sa Middle East. Kasabay pa rin ito ng tensyon sa pagitan ng kaalyado ng US sa Israel at ng pinsang Iran. Sa punong palitan sa Camp Aguinaldo, siniguro ni Navy spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na patuloy ang sariling pagpapatrolya ng hukbo. Ito'y kahit naglayag pa pagitnang silangan ang USS Nimitz na dati nakaposte sa South China Sea. Paliwanag ni Trinidad, normal lamang sa mga dynamic naval forces ang umikot sa mga potential hotspot area gaya ng ginagawa ng Philippine Navy sa WPS. This is also the same approach of other navies. Where there is a conflict or potential hotspot, they move around their naval forces. That is all part and parcel of having a naval force. We move them around where they are needed, when they are needed. So wala pong effect yan sa ating maritime security in the West Philippine Sea. Samantala, sa iwalay na pahayag, sinabi ng AFP Public Affairs Office na handa ang mga contingency plans ito sakaling kailanganin ng asiste ng mga lilikas na Pilipino mula Middle East. Pero sabi sa DZRH ni Colonel Sergio Trinidad, pangungunahan ang operasyon ng Department of Foreign Affairs na sila nagtatakda ng alert level at repatriation sa isang diplomatic country. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.